Superintendent ng Chicago Central District na matatagpuan sa Estados Unidos. At ipag-pray po rin natin sa umaga na ito si Reverend Kyung Hee Kim at ang El Dorado Church of the Nazarene. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. E muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신어들이ဖြစ်တယ်. 미티안 간시. 힘을 люди святости. Tunatenda moya msene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. E muy люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit vosted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasoko kyang mafamir na rendi. I forso kyang ni konrohin. Tomorrow 영지들이 ဖြစ်တယ်. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit evening tekle. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Morning, everyone. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Today is a very extra special day because it's our time together to worship the Lord. Are you excited? Amen po ba? Parang hindi pa kayo nagumagahan. Ready na po ba tayo magsama-sama magpupuri sa Panginoon sa umagang ito? Welcome po ang bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Magpupuri tayo sa Panginoon. And so, once again, welcome po sa bawat isa, sa mga makakatunghay nito. Welcome po kayo sa pananambahan natin sa araw na ito. And today, indeed, this is the day that the Lord has made. And we should be glad and rejoice. Amen? Sabihin nga natin, Jesus. Para ang hina. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain po ang umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon aming Ama, tunay na dakila ka sa lahat. Ikaw po ang karapat-dapat ng lahat ng aming papuri, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinataas po namin ang aming puso at isipan, Panginoon. Lord, kung meron ka pong nakikita na bahid ng anumang kasamaan, O God, alaman po namin ito or hindi, Panginoon. Bahid ng dumi, Panginoon, sa aming pag-iisip at sa aming puso na maaaring makasagabal, Panginoon, sa pagpupuri namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, sana po tanggalin niyo po ito, Panginoon. Dahil nais po namin sa inyong ibalik ang papuri na karapat-dapat sa inyo lamang, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na pupurihan ka, Panginoon. Hindi po namin ito kaya nang wala ka. Sabi mo po sa inyong salita, 2 or 3 gathered in your name. Nandyan ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Amin po itong kiniklaim, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang lahat ng taong nandito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, ay mapupurihan ka ng buong puso at kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lahat ng ito ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Happy Sunday. God bless you. Celebration to, di ba? Happy day! Woo! Let's sing this old hymn. Matandang awitin. Awit ng commitment. Take my life. 2, 3. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. You are the everlasting God. Let's sing together. Antipolo, are you ready? Para sa buhay na Diyos. Amen. Come on. Strength will rise as we wait upon the Lord. Let's sing. Hey. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, let's sing.
Our God. Our God, you reign forever. Our hope, our strong believer. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Sabay-sabay. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not break, you won't go weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not break, you won't. He's our defender. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like Hallelujah, amen. Amen, our God. Our God, sa Kanya lamang, in Christ alone. 1, 2, 3, 1. In Christ alone. Let's sing. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God and helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world my darkness lay, then bursting forth in glorious day, up from the grave, hallelujah, again, and as He stands in victory, since first has lost His grip on me, for
We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Say, no turning back, no turning back. Hallelujah. Lord, we decide to follow you. Panginoon, wala na po kaming babalikan nang tanggapin namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Sapagkat kami ay sa iyo. Ang buhay namin ay itinalaga na namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Yesus, ikaw ay sapat na sa amin. Wala na pong ibang mahalaga sa amin maliban sa iyo. Sa umaga po na ito, nagpapasalamat kami sapagkat nararanasan namin, patuloy naming nararanasan ang iyong kabutihan. Patuloy na nadarama namin at nakikita ang iyong walang hanggang habag at pag-ibig sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat dahil sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat din sa panibagong kalakasan na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat din po dahil niloob mo na kami ay makapagtipon-tipon sa araw na ito. Marami sa aming mga kapatiran ang hindi namin nakasama sa umagang ito sa iba't ibang kadahilanan. Maaaring ang iba ay nasa gitna ng mabigat na pagsubok. Abutin mo po ang bawat isa ng mga kapatiran na hindi namin nakasama ngayong umaga. Panginoon, nais po namin magpasalamat sa iyo dahil naging matagumpay ang ginawang operasyon para kay Brother Nestor. Ito po ay napakalaking kagalakan para sa amin na makita na ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong anak na ito, Panginoon, at sa kanyang pamilya. Kami po ay nagagalak sa iyong makapangyarihang pagkilos, paggamit sa mga doktor at maging mga gamot upang si Brother Nestor ay magkaroon ng matagumpay na operasyon at ngayon ay siya ay nagpapahinga at upang magpanumbalik ang kalakasan niya at ang maayos na kalusugan. Sa kabila nito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at nagsusumamo upang ipanalangin sa iyo ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy na inilalapit namin si Nanay Basyon na siya ay nasa ospital, Panginoon. Patuloy na abutin mo siya ng iyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay. Dinadalangin namin na ikaw magkaloob sa kanya ng kagalingan, Panginoon. Ipuin mo ang bahagi ng kanyang katawan na nagdudulot ng karamdaman sa kanya. Panumbalikin mo ang maayos na kalusugan niya. Ganon din ang bawat isang may mga karamdaman, di man namin maiisa-isa, Panginoon. Subalit batid mo kung sino-sino ang may mga karamdaman sa mga kapatiran. In the mighty name of Jesus, we declare healing. In the mighty name of Jesus, we declare, O God, ang makapangyarihang pagkilos mo sa buhay ng mga kapatid namin na ito. Tulungan mo silang magtiwala sa iyo na ikaw lamang ang siyang makapagkakaloob ng kagalingan sa kanila.
Lord, nagtitiwala po kami na kayo rin ang magpro-provide ng pangangailangan nila. Maging kay Pastora Erica, we pray, O God, for your mighty outpouring of your healing touch kay Pastora Erica na iyong lingkod. Panginoon, dinadalangin po namin ng may pagpapasalamat dahil alam po namin na ikaw ang kumikilos upang maging maayos, Panginoon, ang mga gagawin na medical na mga kaparaanan, Panginoon, para sa Kanya. Kaya dinadalangin po namin ang provision mo sa pamilya ni Pastora Erica. At dinadalangin din po namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng ito na ipinapanalangin namin na mayroong pangangailangang pisikal, Panginoon, dahil sa kanilang mga karamdaman. We believe that you are our God who heals us, O God. And also, Lord, patuloy na itinataas din namin sa pagkakataon na ito ang mga manggagawa mo, Panginoon, ang bawat pastor. Lord, we pray, O God, na kayo ang mag-anoint sa bawat kapastoran po namin. As they proclaim your word, O God, dalangin po namin na mahayag si Kristo sa umaga na ito, Panginoon, sa bawat serbisyo, Panginoon. At dinadalangin po namin na ang mga mangangaral ng iyong salita ay pagkalooban mo ng kapangyarihang ipangaral ng may kapangyarihan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan, sa aming mga pagtitipon. At dinadalangin namin na maranasan namin ang patuloy na pagkilos at transformasyon na idinudulot mo sa amin. Maraming salamat po. Panginoon, sa pagharap namin sa isang linggong darating, bagaman hindi namin alam kung ano ang mga mangyayari, subalit ikaw ang nakakabatid ng lahat ng mabuti para sa amin katulad ng ipinangako mo. Ikaw na nagsimula ng mabuting bagay sa amin, ito ay tatapusin mo, Panginoon, at gaganapin mo ang iyong banal na layunin sa bawat buhay namin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kabuhayan, ang trabaho, pinagkakakitaan, maging ang pag-aaral ng bawat isang mga anak mo, Panginoon. O Diyos, higit sa lahat, pinagkakatiwala namin ng aming buhay sa iyo. Sa umagang ito, iniaalay po namin ang aming mga sarili bilang buhay na handog na kalugod-lugod sa iyo. Dalangin po namin tanggapin mo ang aming mga pag-aalay ng sarili, Panginoon. At patuloy na iyahayag namin, Christ is enough for us at wala na pong iba. Panginoon, sineselyuhan namin, Panginoon, ng iyong banal na kapangyarihan ang bawat panalangin na aming dinulog sa iyo. At alam po namin, tinugon mo na po ito ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at minsan pang iahayag namin, Christ is enough for us. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let's sing it again. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. We have decided. I have decided to follow Jesus.
no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. One more time, let's say it. No turning back, no turning. Hallelujah. Ang salita ng ating Panginoon, manatili po tayo nakatayo. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 8. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masihan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Verse 8, kaya dapat tayong masihan kung tayo may pagkain at pananamit. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po makaupo ang lahat. Good morning po. Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa atin lahat. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti naman po. Sana tayo po ay lumingon sa ating katabi at i-extend po natin ang blessing at pagpapala ng ating Panginoon sa umaga na ito nang may ngiti po sa ating mga labi. Amen. Ang ating pong theme sa buwan po ng February, kung nabanggit na po ito ni Pastor Billy last week, ay tungkol po sa pagiging mabuting katiwala o steward or stewardship. Ito po ang napagpilian o amin po napagmitingan ng mga pastoral team para po sa buwan ng February. So pag-uusapan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin talaga ng isang pagiging mabuting katiwala. Ngayon po sa akin ay nangusap ang Panginoon na maging mabuting katiwala sa mga pangangailangan o kakontentuhan natin sa ating pong mga buhay. So last week, maaring ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng mga preaching ni Pastor Billy about sa pagiging katiwala. Ngayon naman po sa akin ay pagiging katiwala sa ating mga pangangailangan. Pero bago po ako magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, banal naming Ama, salamat po Panginoon sa inyo pong presensya sa amin, na patuloy pong kumikilos sa aming pong mga buhay. Maraming salamat Panginoon sa bawat kalakasan na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Nais po namin kayo maluwalhati at papurihan po sa aming pong mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pag-uusapan po natin ang tungkol po sa pagiging mabuting katiwala, matatandaan po natin sa ilan nating mga sermon o preaching na ang kahulugan po pala ng pagiging mabuting katiwala o steward ay to be a good manager. Kung ilan po sa atin makikita na to be a good steward daw po, biblically, it is also connected of being a good caretaker. Yun po daw yung mga ilang mga kataga sa Biblia na nagpapatungkol sa pagiging isang mabuting katiwala. Whether ito daw po ay isang responsibilidad, ito daw po ay isang tungkulin, ito man ay isang bagay, kapag sa atin daw ay may pinagkatiwala ang ating Panginoon, tayo daw po ay naging mabuting manager o tagapamahala ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ito man daw po ay tungkulin, responsibilidad, isang bagay, material na bagay, o simpleng mga bagay sa ating tahanan, tayo daw po ay isang mabuting katiwala ayon po sinabanggit sa mga scriptures natin sa Biblia. Bilang isang Kristiyano daw po, we are called to live in holiness. Tayo daw po ay tinawag ng mamuhay ng may kabanalan at gawin ang nararapat sa harapan ng ating banal na Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kung ano daw po yung pinagkatiwala sa atin, ipinapakita po ang pagiging maka-Diyos o pagiging banal natin kung paano daw po natin ingatan ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
Maraming mga pagkakataon na makikita po natin ang pagiging mabuting katiwala sa Biblia, sa pamamagitan po ng naalala niyo po yung parable of the servant, o sabi nila, the parable of the talents. Ang mga pinagkalooban ng talento ng kanilang master o ng kanilang pinuno or amo, ang ilan sa kanila ay binigyan ng 5,000, ang ilan sa kanila ay binigyan ng 2,000, at ang isa sa kanila ay binigyan ng 1,000. Ang dalawa ay nagpalago ng kanilang talento, ngunit ang isa ay tinago dahil sa takot niya na ito ay hindi niya mapalago. Nagkaroon siya ng takot. At ipinapakita po doon sa mga parable na yon o sa scripture na nababasa po natin sa banal na kasulatan na kung sino po ang nagpapalago ng kanyang talento o ang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon na responsibilidad o tungkulin ay pinagpapala at nalulugod ang Panginoon sa mga ganoong pagkakataon. Noong pong panahon ng Apostol Pablo, mayroon pong pressure sa kanyang paligid na makiayon sa mga makamundong bagay o mga kaganapan sa kanyang paligid. Ang makamundong bagay po na sinasabi daw po dito ay yung pong makasalanang kaugalian ng mga tao na namumuhay noong unang panahon o nung panahon na naisulat po ang scripture na to. Sabi daw po dito, ang mga mananampalataya ay may takot na sila ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang desisyon ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kaya po, kung titingnan natin, kung maalala po natin, marami ang nagalit, nainis o tumuligsa kay Apostol Pablo dahil siya ngayon ay dati siyang nangkukutya o nanghahamak ng mga Kristiyano, nagbibigay ng mga utos na ipapatay ang mga unang Kristiyano ng panahon na yon. At ngayon naman, siya ay naging mananampalataya na labis ang pagmamahal sa ministeryo ng Panginoon at maging sa ministeryo sa kanyang sariling spiritual life. Siya na po ngayon ang tumutuligsa against sa korupsyon sa mga nakapaligid sa kanya. At ginawa niya po yung lahat ng makakaya niya para hindi po makita ang korupsyon, kundi makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa mga nakapaligid sa Kanya. Ito po yung dalawang problema o dalawang issue po nung kapanahunan ni Apostol Pablo, lalo na po nung naisulat ang banal na kasulatan or ating po scripture ngayon. Sa dalawa pong problema na yun, mayroon pong tinatawag na syncretism. At ang pangalawa ay idolatry. Yan daw po yung kumakalat na problema ng lipunan nung kapanahunan na ito. Maaring bago po sa atin yung salita, syncretism at idolatry. Yung isa po, familiar sa atin, pero titingnan po natin kung ano ba ibig sabihin kapag sinabi nating syncretism. At maaaring ito palang salitang syncretism na to ay problema din pala ng panahon natin sa ngayon. Ano daw po ang syncretism? So syncretism po, next slide. Sabi po doon, ang syncretism daw po ay blending or mixing different religious beliefs o iba't ibang pananaw ng mga relihiyon at pinagsasama sa iisang pananaw para ito ay makahikayat ng mga iba pang tagasunod o mananampalataya. Kumbaga ganito po yun, ang katuruan ng mga Romano Katoliko ay sinasama sa katuruan ng Evangelical Christian at pagsasamahin ulit sa katuruan ng mga Jehovah's Witness. Yun po ang tinatawag na syncretism. Ang mga katuruan o mga iniisip ng mga tao ngayon ay pinagsama-sama, pinaghahalo-halo upang makabuo ng panibagong pananaw, konsepto. At dito daw po mas nakakahikayat ng mga unang Kristiyano noong panahon ni Apostol Pablo. Pamilyar po sa panahon natin ngayon. Hindi po tayo exempted sa mga gantong bagay sa panahon natin ngayon. May mga iba't ibang katuruan pinagsasama-sama para makabuo ng panibagong ideya, panibagong pananaw sa ating pong lipunan. Yan daw po ang pinaka-problema nila dahil ang mga tao ay hindi na po naniniwala at takot sumunod sa katuruan na ibinibigay ng banal na kasulatan. Mas attracted daw po sila sa mga gantong katuruan kaysa aralin, hanapin ang salita ng Panginoon o ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, idolatry. Malamang ilan po sa atin ay pamilyar sa salitang idolatry.
Ang idolatry daw po ay pagsamba o atensyon, pagbibigay ng atensyon sa iba't ibang mga bagay na nakikita daw po natin sa ating mga paligid. Noong panahon po ni Apostol Pablo, ang idolatry po na tinatawag nila ay pagbibigay o pagpapatayo ng mga building, ng mga sanctuary, sinagoga, templo na inaalay nila sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya ng isa, Aphrodite. Inaalay daw po nila yung kanilang templo para sa Diyos ng kagaya ni Aphrodite. Ang ilan naman sa kanila ay gumagawa ng mga dambuhalang mga sinagoga, templo na inaalay nila sa isang false god o maling Diyos-Diyosan. So ganun daw po yung problema nung panahon ni Apostol Pablo at nung panahon na naisulat ang ating kasulatan. Ang syncretism, paghahalo-halo ng mga ideya, paghahalo-halo ng mga kaisipan na masarap pakinggan sa tenga at gagawing isang pananaw. At ang pangalawa naman daw po ay idolatry. May mga bagay na nagbibigay ng iba't ibang attention sa atin. May mga material na bagay na nag-aalis ng atensyon natin sa tunay na Diyos. At ito daw po ang sinasamba ng mga taon noon. At maaring hanggang ngayon po. Kahapon po, sa ating pong prayer breakfast, sana po umatin kayo sa prayer breakfast. Kahapon po, ang ating pong prayer breakfast ay nagsimula ng 7:00 ng umaga. At nabanggit ko po doon sa binahagi na salita ng ating Panginoon, ang karanasan ko po sa mga bagay na tinatawag na syncretism. Meron po akong mga kaibigan, sila po ay mga kaedaran ko at matatanda sa akin ng medyo kaunti. Sila po ay mga pagod sa pagkatrabaho, sila po ay provider ng kanilang pamilya, may mga sarili-sarili silang anak, pamilya, at ini-establish na tahanan. At yung pong mga kasamahan ko na yon, o mga kaibigan ko na yon, ay madalas na nagiging interesado sa mga iba't ibang katuruan. Bible man yan o mga bagong katuruan. Mayroon po kaming isang kaibigan at yung kaibigan po namin ay isang instructor. Matatawag natin siyang guro. At yung kanyang pagiging guro ay pagiging advocate ng mga natural or mga herbal na mga bagay-bagay. At doon po sa kanya, ang kanyang pag-aaral, ang ginagawa daw po nila ay nagkakaroon sila ng paghahalo-halo ng mga iba't ibang mga herbs, mga chemical, mga ganyan, para ito daw po ay makaginhawa o magbigay ng relaxation, meditation sa isang tao na nakakaramdam ng pagod sa magulong paligid niya. So, hindi ko alam kung ano po yung bagay na ito, pero ito po ay nauuso, naturopathy ang tawag doon. So, malamang naririnig niyo po ito. At ito po yung kanyang kinahihiligan. Siya po ay nag-aaral, siya po ay kumukuha ng iba't ibang kurso, at may ilang mga tao na naging interesado doon sa kanyang inaaral na yon. Doon po sa aming barkadahan, ako po ay alam nilang pastora, Kristiyano. Pero sinasabi ko po kahapon, mas attractive po yung mga kaibigan ko doon sa pampagaan ng buhay, yung mga spa, naturopathy, yung mga ganyan, kaysa sa mga salita ng Diyos o tungkol sa Diyos. Any religious thing na kanilang naisanapin, medyo tinatanggihan nila. Pero gusto nila yung mga bagay na mga siguro scented candle, mga amoy-amoy. Meron ding yoga na tinuturo yung kaibigan namin na yun. Marami po siyang ibinibigay at inirerekomenda na paghahalo-halo ng mga inumin. Pero sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon, ito pala ang nauuso. Mas gusto pala ng tao ang mga bagay na kagaya nito kaysa hanapin ang katotohanan na mayroon sa banal na kasulatan. Mas attractive sila or mas attracted sila sa mga bagay na ganito kaysa sila ay maaring dumalo sa mga Bible study. Ganito na po, umiiral ang ating kapanahunan. Maaring sa ilang mga tao, pero karamihan sa kanila, meron po kaming 10 hanggang 30 na magbabarkada, lagpas kalahati ang nais makaranas ng klase na ibinibigay nitong isang kaibigan na ito. Ito po yung tinatawag natin na pagbibigay o paghahalo-halo ng mga kaisipan para makagaan, magbigay ng kapahingahan sa atin.
Pero kung iisipin po natin, ang lahat ng pangako ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa katotohanan na mayroon ng banal na kasulatan. Sa ating pong pagpapatuloy, ang ilan po sa atin ay maaari din namang naliligaw sa mga iba't ibang katuruan o pagbibigay ng ibang atensyon, focus sa mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa ating Panginoon. Maging maingat po tayo. Pagbigyan po natin ng oras o paglaanan po natin ng oras ang patuloy na paghahanap ng katotohanan ng banal na kasulatan. As we continue with our scripture on being a good steward sa ating pong mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, patungo sa kakontentuhan, nais ko pong malaman natin na being a good steward ay ang pagiging focus sa Panginoon at sa Kanyang provision sa atin. Good stewards are focused on God and His provision. Dapat po nating matandaan that we cannot serve two masters. Hindi daw po natin pwedeng hayaan ang ating mga sarili na may dalawang pinaglilingkuran. Mayroon at mayroon daw po tayong talagang mako-compromise o mapapabayaan sa ating mga buhay. Ngunit higit sa lahat, mas maganda na ang atin daw pong atensyon o ang atin daw pong focus ay nasa Panginoon, ang tunay na Diyos sa atin daw pong mga buhay. We have to decide on what we need to value. Kailangan daw po natin pagdesisyonan sa ating pong mga buhay. Are we going to follow God or are we going to follow yung mga bagay na nakapaligid sa atin? It's a matter of the heart. Ano daw po yung inyong pinapahalagahan sa inyo pong mga buhay? Maari yung pagmamahal nyo sa inyong pamilya ay labis-labis, pero higit sa lahat, mas magandang nakakaangat ang pagmamahal natin sa Panginoon, kasunod ang pagmamahal natin sa ating mga pamilya. Kagaya po ng mga apostol, they trusted God while they are doing their ministry. Aktibong nangungusap ang banal na Espiritu nung panahon na kumikilos din po ang mga apostol upang maipakalat o mapagsabi ang salita ng ating Panginoon. Kagaya po ng sinasabi sa mga Gawa 4:32-35, ganito po ang pagkilos ng banal na Espiritu nung panahon ng mga apostol. Sama-sama po nating basahin. Sana po mababasa po natin kahit maliit yung font. Sabi po dito, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol. Pinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Nung panahon po ng mga disipulo sa kanilang pagmi-ministry, kung sabihin po natin sa panahon ngayon ay sa panahon ng kanilang pag-evangelize, pagmi-ministry, ang kanilang madalas pong gawin ay pinagsasama-sama ang lahat ng napagbentahan ng mga ari-arian na nais nilang ipagbili para gamitin pong pondo doon po sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ganito po katindi ang fellowship. Ganito katindi ang accountability ng bawat apostol noong panahon kung saan sila po ay nag-evangelize. Maaring gawin po natin magandang halimbawa ito sa ating pong mga buhay. Ngunit makikita po pala natin na biblically, ito ang kanilang practice. That they will do their best to give what is due to the Lord at ito po ay pagkasama-samahin nila at ipapamahagi sa may mga nangangailangan ng pera, pagkain o anumang tahanan na mayroong napagkolektahan. May mga ilang halimbawa nga lang po na nakasulat sa banal na kasulatan na hindi naluwalhati o the Lord is not pleased doon po sa kanilang paraan ng pagbibigay sa ating Panginoon. Isa po dito sa mga halimbawa na ito na nalungkot o hindi nalugod ang ating Panginoon ay kay Ananias at kay Safira. Kung matatandaan niyo po, ito pong si Ananias at si Safira,
sila po ay naging greedy. Sila po ay naging, hindi ko alam kung anong Tagalog ng greedy. Sakim? Sakim, yon. Ang kanila pong pananaw, sila po ay naging sakim. At ito daw pong si Ananias at si Safira ay parte ng mga tumutulong o nagbibigay ng kanilang donasyon sa mga apostol bilang panggamit sa operation ng evangelism. Parang ganun po sa panahon natin. At ito pong sa kanilang dalawa, sa Acts 5:1-4, makikita po natin na sila daw po ay parang kinauusap o nagpagamit sa masamang espiritu para hindi ibigay ang nararapat para sa ating Panginoon. The collection, parang hindi nila ibinigay lahat. Bahagi lamang yung kanilang binigay at itinabi na po nila para sa kanilang sarili sa takot o sa pakiramdam ng hindi pagtitiwala sa makukuha nilang resources mula sa ating Panginoon. At dahil po doon, kung babasahin po natin sa Acts 5:1-4, makikita po natin na ang una pong nilagutan ng hininga, namatay, dahil hindi na ibigay yung nararapat para sa Panginoon ay si Ananias. At that right moment, dahil sa kanyang kasakiman, because of his greed, siya ay binawian agad ng buhay. Ganun katindi. Ang consequences o kabayaran ng kasalanan o ng hindi pagluwalhati sa ating Panginoon nung kapanahunan na ito. At that moment, namatay. At yung mga tao sa loob ng fellowship, yung mga tao sa loob ng simbahan, iniayos ang kanyang bangkay at ito ay inilagak nila. Sumunod na namatay dahil sa hindi pagiging mabuting katiwala o because of too much greed ay ang kanyang asawa, si Safira. Tinanong din. At that moment, namatay din dahil nga hindi nagsabi ng totoo sa mga apostol. Hindi nagsabi na ito ay para sa ating Panginoon, itong pondo na ito. At that moment, namatay din si Ananias at si Safira dahil sa hindi pagtitiwala ng mga kaloob o mga blessing na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po ba, doon sa scripture na nabasa natin, na nung sinabi na namatay, ang term na ginamit ay expiration of life. Yun yung ibig sabihin, na-expire agad yung buhay na mayroon itong ating si Ananias at si Safira. Sabi po dito, to some, it can be literally physical death. Pero kung titingnan po natin, sabihin natin sa panahon ngayon, hindi naman siguro ganon. Hindi naman ako agad mamamatay kung hindi ako naging sakim ako, kung naging greedy ako. Hindi ako babawian agad ng buhay. But it can also be understood that the life-giving spirit ay mamatay sa atin because of our too much greed or pagiging sakim sa mga ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman po, yung kasigasiga ng pakikipagkapwa-tao sa bawat kapatiran ay huwag po sanang mawala. At kung may takot man sa atin na bumabagabag po sa ating mga isipan na baka maubusan, baka ako ay mawalan, tandaan niyo po na ang mga bagay na ito ay hindi mawawala kung tayo po ay patuloy na nagpapalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. We have to focus our mind sa ating Panginoon. And if we focus our mind, we are being a good steward at nagtitiwala tayo sa probisyon ng ating Panginoon sa ating pong buhay at sa ating pong pamilya. Huwag daw po nating hayaang mapalitan ng ibang bagay ang ating mga oras, lakas sa pagpapalago ng atensyon o focus natin sa ating Panginoon. Maging maingat daw po tayo kung saan po natin inilalagay yung karamihan ng ating lakas, oras, at atensyon. Dahil sa mga bagay po na ito, marami pong temptasyon, marami pong mga ibinibigay ang mundo na ito na maaaring makapag-alis ng atensyon natin sa ating Panginoon. And it is our time bilang tapat na Kristiyano, tapat na mananampalataya, na panatilihing nag-aalab yung ating puso sa pagmamahal sa ating Panginoon. In the middle of kaguluhan po sa ating pong mga buhay, let us pause, meditate, and pray. Huwag na po natin gayahin yung meditation na ibinibigay ng nauuso ngayon. Yung meditation na
amoy-amoy, tapos may dasal-dasal, yung mga ganon. Kung ano man ang tawag sa mga bagay na yon, ngunit ibigay daw po natin ang meditation natin sa pamamagitan ng pananalangin. Ang paghanap daw po ng katahimikan sa ating Panginoon ay makikita daw po natin kung tayo ay nakipag-usap sa ating Diyos ng may tapat na puso, hindi nagmamaliw na atensyon sa ating Panginoon. Pangalawa pong pang-alala po sa atin on how we can be a good steward. Alam niyo po ba that being a good steward or being a good Christian steward ay puno ng wisdom, or having a good being a good steward is full of wisdom. Ang mga mananampalataya daw po na tapat, nakatiwala ng ating Panginoon ay nakatungtong, nakatayo sa salita ng Panginoon at nakakakuha ng karunungan, marunong na-inspire ng ating Panginoon dahil po sa kanilang pananampalataya. Hindi po daw sila madaling matempt or ma-carried away ng mga mundo na ito. Kayo po ba ay madalas matukso sa mga bagay na nakapaligid sa inyo? O kayo po ay talagang hindi nyo pagpapalit? Hindi, Kristiyano ako, hindi ako bibigay sa aking pananampalataya. At mas pakikita ko sa aking Diyos na ako ay tapat at nagmamahal na Kristiyano. Sana ito po yung ating pananaw o kaisipan po sa ating mga puso at mga buhay. We need to maximize our work at huwag daw po nating ilaan lamang ang oras natin sa iisang bagay na hindi naman katanggap-tanggap o kalugod-lugod sa ating Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang nais akong ibahagi sa inyo, isang buhay ng mongha. Ang pangalan po ng mongha na yon ay si Boniface. Next slide po. Si Boniface, parang Bonifacio, pero ito po ay isang, nakalimutan ko, German yata. But si Boniface daw po ay isang tinatawag na Benedictine monk, mongha. So kanya pong buhay ay pananalangin, pagme-meditate sa salita ng Panginoon, pakikipagniig sa panalangin. Ito daw po ang kanyang buong buhay. Siya daw po ay tinatawag na Benedictine monk. At siya daw po ay pinadala na missionary ng isang Pope, Santo Papa, ng kanyang kapanahunan sa lugar na tinatawag na Frisia, para daw po i-convert sa Kristyanismo ang mga German na nakakalat sa lugar na yon. Ang Frisia daw po ay nasa northwestern Netherlands. So, nung panahon na yon, kalat-kalat ang mga mananampalataya, sila ay napunta sa iba't ibang lugar. At ang ilan sa kanila ay mananampalataya, hindi mananampalataya. Ngunit, ito daw pong si Boniface ay pinadala ng Santo Papa para i-convert sa Kristyanismo ang mga German tribes sa lugar na Frisia. At ganito po yung kanyang kwento. Si Boniface daw po ay isang tapat na missionary at tapat na lingkod ng ating Panginoon. Nung siya daw po ay pumunta sa lugar na ito, mayroon pong parang kwentong bayan o mga sabi-sabi na ang isang puno, literally, ang pangalan ng puno ay ang oak tree. Hindi ko alam kung may oak tree ba sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay oatmeal, pero walang oak tree sa Pilipinas, hindi ko alam. Sa oak tree daw po na yon, yung oak tree ay nagmimilagrong oak tree. Yung oak tree na yon, pag inaalayan daw po nila ng bata or kahit ano na may sakit, ay gumagaling daw po at nagbibigay ng kagalingan doon daw po sa oak tree na yon. So sinasamba po ng mga tao noong kapanahunan na ito, yung mga tribo, yung oak tree, na ginamit daw to ng kanilang Diyos para gumaling o kung ano man yung o nagmimilagro man itong oak tree na to. Dahil po doon, alam ni Boniface na isang mongha na may malapit na relasyon sa Panginoon na hindi nagmimilagro kahit kailanman ng isang puno lamang. Kailangan ng tao ng tapat at totoong pananampalataya para magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng milagro sa kanyang buhay. Alam niyo po, konserbatibo ang mga tao nung panahon na ito. Pero alam niyo po ang ginawa ni Boniface ng monghang to? Ang ginawa niya, pinagpuputol yung puno, ginamitan ng palakol at pinakita sa mga tao yung kanyang lakas para tanggalin, putulin yung puno na to. At syempre, ang reaksyon ng mga tao na to ay
mabibigla sila. Ito yung inaasahan nila. Ito yung sinasamba nila na Diyos na nagpapagaling at nagmimilagro. Then all of a sudden, itong mongha na to na pinadala ng Santo Papa, pinagkatabak, pinagpuputol. At sabi pa nitong si Boniface na to, dahil dumating yung balita sa Santo Papa na nagkaroon ng komosyon o nagkaroon ng mga violent reaction sa pagputol ni Boniface ng puno na nagmimilagro, ang sabi niya ay, Santo Papa, pagod na pagod ako kakaputol nitong puno na ito. At talagang pinag-igihan ko yung pagputol ng puno na ito. Alam niyo po ang ginawa ni Boniface doon sa napagputulan ng puno? Karamihan ng mga kahoy na ginamit ay pinagpatayo ng chapel, ng isang simbahan, na gagamitin nila para ito ay maging bahay-sambahan. At doon mararanasan ng mga Kristiyano ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. May isa pa po nangyari doon sa kahoy na pagputulan ni Boniface. Alam niyo po ba na yung isang parte ng kahoy na doon ay ginamit bilang isang puno na maging simbolo ng pagsiselebrate daw nila ng Kapaskuhan. Kaya sabi nila, it can be, itong oak tree na to ang ginamit sa pagpapatayo ng unang tinatawag na Christmas tree. Kaya po tayo nagtatayo ng mga Christmas tree bilang simbolo ng pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ganito po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng mga tunay, authentic na mananampalataya. That they will declare the truth. Ipapakita nila sa kanilang action na hindi ito ang nagmimilagro, kundi ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Yahweh, ang Panginoong Hesukristo, ang naging dahilan ng kagalingan, naging dahilan ng ating kalakasan sa ating mga buhay. At dahil po doon, alam nyo, marami ang na-convert sa Kristyanismo. Hindi dahil sa pagtatabak niya ng puno, kundi sila po ay ipinalangin o bunga ng pagmiministeryo ng isang mongha o isang lingkod ng Diyos na sumunod sa kanyang sa utos ng Panginoon noong kapanahunan na ito. Makikita po natin that if we are occupied, if we stand in the Word of God, if we stand sa ating pananampalataya at sa pangako ng Panginoon, walang sino man ang makapagbabago ng ating prinsipyo kung tayo po ay nakatungtong sa salita ng Panginoon. Bagamat maraming tao ang sumasamba doon sa puno na nagmimilagro, marami sa kanila ang talagang buong buhay na inaalay ang kanilang mga sarili para lang mapangalagaan yung puno na yon. Ngunit napakatapang nitong isang Kristiyano na to, isang mongha na to, na ipakita niya na ang tunay na Diyos ay sa pamamagitan ng relasyon o tapat na relasyon sa ating Panginoon. Sunod po na ating pong point, that being a good steward, ang isang good steward daw ay kontento. When we are good stewards, we are contented in what we have in life. Sabi po sa isang kasabihan, next slide po. Sabi po dito, one of the greatest barriers to biblical contentment is comparison. I have come to see that comparison is the enemy of contentment. Comparison is pervasive. In our education institutions, positions at work, regarding the money we earn, the places we live, even the cars we drive, we can be grateful and thankful for the gifts of God has given us. Until we compare our gifts from God to His gifts to others. Ito po ay isang graduation address ng ating pong pastor, Nazarene pastor, sa isang educational institution po sa Amerika, si Dr. Fairbanks. At ang kanya pong sinasabi ay tayo daw po ay pinagkalooban ng mga regalo ng ating Panginoon. We are given the cars that we drive, binibigyan tayo ng ating pangangailangan, pagkain sa araw-araw. We are thankful. Pero pag nakita natin ang blessing ng iba, na ikukumpara daw po natin ang ating mga sarili sa kanilang pinagdadaanan. Totoo po, may katotohanan nito. Mayroon tayong pangangailangan natin. We have everything that we need. Kagaya ng binigay ng ating Panginoong Yahweh sa Garden of Eden. Lahat provided nila. Pero wag niyo lang gagalawin.
yung isang command na sinabi ng ating Panginoong Yahweh. We start comparing. Ganon din po sa ating mga buhay. Bakit ako, wala pa akong ganito? Bakit siya, meron na siyang ganito? Meron tayong pangangailangan, pero mas nakikita natin yung sa ibang mga tao. That is the greatest kalungkutan na mangyayari ang isang Kristiyano. That is the greatest sorrow na ma-compare natin yung mayroon tayong regalo sa ibang mga tao. We have our needs. Sabi dito, we earn. We have places we live. We can drive cars. We are thankful, but when we start comparing, nalulungkot tayo. At minsan, nabubuo ang inggit sa ating pong mga puso. Kailangan nating maging masaya sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo daw po ay kontento, tayo daw po ay may kapayapaan sa ating pong mga puso at sa ating pong mga buhay. Ngayon may magtatanong po sa akin, ibig sabihin po ba nito, Pastora, pag tayo po ay kontento, wala na tayong ambisyon, wala na po tayong pangarap, wala na tayong kagustuhang umangat sa ating mga buhay o goal sa ating buhay? Ganun po ba yung pagiging kontento? Hindi po. Ang nais po nating sabihin dito na kailangan muna nating maging mapagpasalamat at harapin o bilangin yung ating mga blessing sa araw-araw at makita na tayo ay satisfied sa katamtaman o just enough. We have just enough sa ating pangangailangan. At kung nakita daw po natin ang kahalagahan o significance ng mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, tsaka daw po tayo magkakaroon ng mas marami pang vision sa ating pong mga buhay. Hanggat may mga bagay daw po tayo na kinaiinggitan, ikinalulungkot dahil wala pa tayo ng mga bagay na ito, ipanalangin po natin ito sa Panginoon na baguhin ang ating pananaw, ang ating pong mga puso, para tayo daw po ay maging mabuting katiwala na magdudulot ng kakontentuhan daw po sa ating mga buhay. Kung hindi daw po tayo kontento sa pangangailangan, hindi daw po tayo magiging kontento sa gusto natin. Tandaan niyo po yun na, kung hindi daw po tayo magiging kontento sa ating pangangailangan, hindi rin daw po tayo magiging kontento sa want o sa gusto natin. If we are not contented with what we need, we will never be contented with what we want. Kaya patuloy daw po tayo maghahanap ng kakontentuhan. Kung hindi daw po tayo mapagpasalamat sa kung ano ang meron tayo sa ngayon. Yun daw po ang paalala sa atin. Kaya mahalaga daw po na may kapayapaan po tayo sa ating mga puso. Mahalaga daw po na tayo daw po ay may kahinahunan sa ibinibigay na biyaya ng ating Panginoon. May kapayapaan daw ang nasa loob ng kalooban ng ating Panginoon at sa pagiging makadiyos. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, mayroon daw pong manipis or there's a thin line knowing of holy and what is unholy. Kasi everything is accepted nowadays. Hindi natin alam kung ano yung kalugod-lugod sa ating Panginoon sa hindi naman kalugod-lugod sa ating Panginoon. But God, through Paul, is teaching us to understand that there is peace in all of God's supplication. Alam niyo po ba, madalas po nating sabihin that yung mga paghahangad ng mga bagay na patungo sa kalooban ng ating Panginoon ay minsan makikita sa quantity o sa dami ng ating mga ari-arian. It can be seen sa dami ng ating mga miyembro. So, pinagpapala ng Panginoon, kaya ito ay blessing, ganyan. But alam niyo po ba that the first calling of Apostle Paul, noong siya ay na-convert mula sa pagiging persecutor ng mga Kristiyano, patungo sa isang believer of Christ o follower of Christ, ay ang pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Sabi po doon, his first calling is isurrender yung kanyang prideful life. Isurrender yung kanyang pagiging magagalitin. It's about himself and his relationship sa ating Panginoon. That's why he is empowered to do the ministry at magkaroon ng missionary journey sa kanyang buhay. Next slide po. Ayan, sabi po doon, ang una daw pong isinusurrender ni Apostol Pablo, yung kanyang pagiging matigas ang ulo,
prideful, self-directed. Yung parang hindi daw po siya nagtitiwala sa kalooban ng ating Panginoon. At yung naranasan niya ang kalooban o yung salvation na buhat sa ating Panginoon, ang kanya daw pong sinurrender ay yung pagiging makasarili niya sa buhay na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Definitely not initially, hindi naman ito church planting agad. But he surrendered or he is called to be a follower of Christ living in His holy teaching. Nawa ito po yung ating maging pananaw sa ating mga buhay. Na ayusin muna natin ang relasyon natin sa ating Diyos. Maging tapat tayo sa harapan ng ating banal na Diyos, isurrender ang ating prideful life, at ito po ay dalhin tayo sa buhay na nakasentro sa pag-ibig at sa pagmamahal ng ating Panginoon. As we continue sa ating pong natutunan o the biblical truth that we learn, what are the practical things that we can get sa ating pong nabasang scripture? What are the biblical truths or the practical ways that we can practice this biblical truth? Alam niyo po, kailangan nating intindihin that not everything will last. Or sabihin natin sa ilang mga salita, everything is just temporary. Sabi nga po doon, mauubos at mauubos ang ating resources, but we are trusting our God who will supply the blessing sa atin. Sabi dito, tandaan natin na mauubos din ang pera, mababawasan ang resources, mababawasan ang mga bagay, pero tandaan daw po natin that we need to trust God and not on our own strength. We need to trust His provision and not to trust ourselves in our own strength. Lahat ay mauubos, lahat ay mababawasan, lahat ay manghihina, lahat ay lahat ay failure. Everything is temporary, but God's love is true and it will stand sa ating pong mga buhay. Sabi nga ng ilan, lahat daw tayo ay papanaw din, maraming pinag-iipunan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Nais ko pong ikwento ng isang araw, may nakita po ako sa social media. Sabi doon sa isang, hindi ko alam kung ito ay memes or isang reel, ay mag-ipon daw ng mag-ipon sa St. Peter, wag na sa SSS at PhilHealth. Ilagay na daw lahat sa St. Peter dahil lahat naman daw po tayo ay mamamatay na din. Hindi pa ako nag-i-endorse ng kahit anong brand, but may katotohanan. Lahat tayo ay papanaw, lahat tayo ay mauubos din. And we need to have that wisdom na ialay natin ang lahat para sa ating Panginoon at pagkatiwalaan po ang kanyang provision sa atin. Focus on what matters. Yun daw po yung ating pagtuunan ng pansin. Pangalawa daw po, ayan. Don't lose yourself as we get rich or don't lose ourselves. Monitor our means, monitor our capabilities. Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan to have self-control, to be gentle sa mga pinagkakatiwala ng ating Panginoon. Sabi nga, it's okay to have 1 to 2 passive income. Alam kong ilan sa inyo ay working, ilan sa inyo ay into investment. 1 to 2 passive income is okay to acquire, but you need to acquire the assets na binavalue nyo. We need to acquire yung inyong asset na mahal ninyo. Hindi po yung mga bagay na maaring pagsayangan lamang ng oras. Huwag daw po puro liabilities. Alam niyo, huwag daw puro utang, huwag daw puro liabilities. But we need to invest on what we value the most sa ating mga buhay. 1 to 2 passive income, Christian way. But if we go beyond, let's check our heart and let's pray, God, is this the right wisdom? Ito ba yung karunungan na ibinibigay mo sa akin? Am I being a good steward in being contented sa aking buhay? Learn to balance good spending and good debt and good investment daw po sa ating mga buhay. Huwag daw po tayong manginig pag nakahawak ng maraming pera, kundi magkaroon ng pagtitimpi
na ibigay ang nararapat para sa ating Panginoon at pagkatiwalaan siya sa ating mga pangangailangan sa buhay. Pangatlo, napakaganda po nito. Sabi po dito, love God and people, not money. Or how to get money. Okay, tandaan po natin ito. Love God, love people, but not love the money or how to get rich. Do not love how to get rich, but love God, love people, and everything will follow. Sabi daw po dito, kung babasahin po natin yung ating scripture, makikita po natin yung sikat na scripture na sinasabi dito. Alam niyo po, kahit po mga comedy show, ginagamit po ito. Pero minsan, misconception o misinterpreted yung verse. Alam niyo po yung sumunod dito sa scripture natin, sa 1 Timothy 6:6-10. Sabi po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Maraming mga tao ngayon, alam na alam to. The love of money is the root of evil, ganyan. Ang ilan naman sa kanila ay ang pera ang nakakapagdulot ng kasamaan. Tandaan po natin na hindi po ang pera ang nagdudulot ng kasamaan, kundi ang labis na pagmamahal. The love for money, yung pagmamahal para paano makakuha ng mas marami, ang nagiging ugat ng kasamaan. At hindi po mismo yung pera. Paano tayo makakakain? Paano tayo makakakaroon ng kung walang perang gagamitin? Ngunit ang sinasabi po dito o ang nililinaw ng banal na kasulatan ay yung labis na pagmamahal. Pagiging greedy o pagiging sakim sa pag-acquire ng marami ang nagiging kasalanan sa ating Panginoon. Ngunit ang pera mismo, ito ay panggamit sa pang-araw-araw, sa pangangailangan natin. Pero nililinaw po natin sa AFCN, sa simbahan po natin, that the love of money ang masama. Hindi po yung pera mismo na banknote, kundi the love for getting more and more ang maging maingat po tayo sa ating pong mga buhay Kristiyano. It can lead to a trap kung tayo po ay nagpadala sa anumang temptation na ibinibigay po sa atin ng mundo na ito. Marami po, sabi po natin kanina, there are syncretism, iba't ibang katuruan, pinagsasama-sama sa iisa, and if it sounds good, magandang pakinggan, susundin ng mga tao. They will do everything. Ganun na po ang nauuso ngayon, syncretism and idolatry. But if we stand in the Word of God, we will not be shaken, we will not be moved, or we will not be easily tempted na mga bagay na ito dahil tapat tayong nagtitiwala sa salita ng Panginoon at sa maayos na relasyon sa ating Diyos. At the end of the day, ito po, paalala po sa atin, let us be gentle in handling ourselves and the resources na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Do not rush or panic para lang makuha po yung ating gusto. Huwag daw po tayong magmadali, but we have to be consistent sa ating pong mga habit, especially when it comes to our giving, to our finances, lalong-lalo na po when it comes to our spiritual journey sa ating Panginoon. Kaya sa panghuli po na ating pong scripture, basahin po natin ito. Sabi po dito, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about everything, but in every situation, pray and petition with thanksgiving. Present your request to God. Naway makakitaan po sa atin bilang isang Kristiyano ang pagiging gentle. Gentle when we handle our finances. Gentle when we handle the relationship sa ating mga kakilala. So that we will not have the anxiousness na ibinibigay sa atin ng mundo na ito. We can trust God that He will provide what we need. If we present our request, if we pray, if we talk to God, He will give what He truly gives or what He will give to us sa anumang kaparaanan. May we be prayerful, present our request, our petition sa ating Panginoon. And may this always be a reminder for us na magtiwala
sa anumang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. May we continue to value our relationship sa ating Panginoon so that we can learn to be thankful sa ating Diyos sa anumang pinagdaraanan po natin sa ating mga buhay. So when we say we are good stewards, we are contented kasi tayo po ay grateful sa kung ano man ang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. And we stop comparing ourselves sa kung ano man ang narating o na-acquire ng ating mga kakilala. Naway tayo po ay pinagpala ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po aming dakilang Diyos. Salamat po, Lord, because you are teaching us how to trust, Panginoon. Yung mga bagay po na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, as we continue to face challenges po sa aming pong mga buhay. As we continue, Panginoon, sa pagharap ng mga problema, you give us peace. You give us comfort. You help us, Panginoon, na maging mahinahon, maging gentle po sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga paalala niyo po ay matatagpuan po namin sa katotohanan ng inyong salita. Hindi po namin kailangan, Panginoon, na humanap pa ng ibang mga bagay, kundi sa inyo, Panginoon, ang aming pong pagiging Kristiyano ay sapat na. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagliligtas sa amin, Panginoon, sa mga sitwasyon na akala po namin ay wala na pong katapusan. Maraming salamat for your salvation. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. At kung kami man, Panginoon, ay natutukso sa mga bagay na ibinibigay po ng mundo na ito, naway ibalik niyo po kami, Panginoon, sa atensyon na nagmumula po sa inyo. Nawa we can always focus on you, Panginoon. Nawa kami po ay laging magkaroon ng labis sa pagmamahal sa inyo. At ito po ay magamit namin sa panahon na kami ay sinusubok ng aming pong mga kahinaan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong mga buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong mga kabuhayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming buhay Kristiyano. At nawa ito po ay magbunga ayon po sa inyong kalooban at sa inyo pong plano sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastora Erica, para sa mensahe ng Panginoon na inihatid mo sa bawat isa. Para naman po sa ating pagpapatuloy ay pwede na po tayong lumapit sa harapan upang ibigay ang ating tithes and offering. Habang kinukuha po ang ating mga offering, salamat po kay Aaron Ragon at kay April Ann Ranero para sa magagandang bulaklak ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Amang Diyos namin sa langit, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pagbibigay mo sa amin
ng pribilehiyo upang masamba ka namin sa pamamagitan ng pagkakaloob. Salamat po dahil nabibigyan ka namin ng kapurihan sa pagbabalik namin sa iyo ng mga biyaya na walang hanggan na bumubuhos sa aming mga buhay. Ang mga kaloob na ito ay kapahayagan lamang ng aming gratefulness sa iyo sapagkat kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. At ito, Panginoon, ay kapahayagan din, Panginoon, ng overflowing blessing, O God, na nararanasan po namin. At tanging pagtugon po namin ito sa iyong kagandahang loob. Kaya naman sa pagkakataon na ito, dinadalangin po namin ang mga kaloob na ito, na ikaw ang patuloy na magpala po dito sa mga inalay namin. Tanggapin mo po ito, Panginoon, na mga inalay namin na offering sa iyo, na magamit po ito sa lalo pang ikapupuri ng iyong banal na pangalan at ikalalawig ng iyong kaharian dito sa lupa, habang kami ay nag-iintay sa muling pagbabalik ng iyong anak, ay makapag-akay pa ng marami pang mga kaluluwa sa iyong paanan, Panginoong Yesus, at magpahayag na si Yesus ang Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa na patuloy mong ilagak sa amin ang katangiang Panginoon ng pagiging generous giver sa iba't ibang kaparaanan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kaloob at ang bawat isang kapatiran. In Jesus' name, Amen. Para po sa ating mga announcements, naririto po ang ating mga weekly schedules. Ang ating pong worship celebration ay tuwing Sunday, 9 a.m. dito po sa ating bahay-sambahan. Ang prayer meeting naman po ay 7:30 p.m. dito pa rin sa ating bahay-sambahan. Every Saturday po ay may practice ang praise team, 9 a.m. Kung sino man po ang gustong makijoin ay makipag-ugnayan lang po kay Marvin or kay Herbs or kay Brother Don. Sa atin naman po mga affinity groups and devotions, ang Bridgers po ay may gawain every Sunday 4 p.m. Ang ladies naman po ay every Sunday na 4 p.m. Wala na po tayong Friday na face-to-face dito. Pero ang Thursday po yung online, yung kina Ate Ani ay tuloy pa rin. Ang Dorcas naman po ay every Friday 3 p.m. at ang Men in Christ Sundays 4 p.m. Para po sa pastoral care and counseling, naririto po yung mga numbers ng ating 4 na pastor. Pwede nyo po silang i-text or i-chat kung meron kayong nais na pag-pray or i-share or pagpasalamat. Pwede nyo pong sabihin sa kanila. Pwede rin po through messenger. Salamat din po. Para po sa mga may birthdays, ngayon po ay birthday. Ngayon linggo na to, birthday ni Ate Angie. February 5, noong February 5 at si Aaron, February 12. At kung meron pa pong hindi nabanggit dito para sa mga may birthday ngayon linggo na to ay happy birthday po. Gayon din sa may mga anniversary, walang nakalagay. Pero kung meron man po na may anniversary ngayong linggo na to ay happy anniversary po sa inyo. At para sa special announcements naman po natin, tuloy pa rin ang ating bayanihan sa sasakyan. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating fundraising doon. Kung sino man po ang gusto pang tumulong ay pwede po. Mamaya po, discipleship journey, yung ating discovering our Christian maturity, yung mga umaattend po ng klase, meron mamaya after na ating service. At mamaya po, February 9, 2 p.m., may gawain ng NYI. Nakalagay dito, IYKYK, Love is Pure to H, Love is Pure to YHWH. Nakakabulol naman yun. Ayan. Makipag-ugnayan na lang po kay Rovi at kay Ate Mara kung merong katanungan dito sa gawain ng NYI. Sa February 23 po ay ang ating Alabaster Sunday. Pakidala po ang inyong alabaster pouch at para malikom po natin ang ating alabaster offering. Kung sino man po ang hindi pa nabibigyan ng ganito or wala pang ganito yung para po sa ating faith promise offering, ay makipag-ugnayan lang po kay Nisa. Hingi po kayo ng envelope sa kanya at pwede nyo pong ihulog dito sa ating mission offering box. Gayon din naman po yung ating alabaster pouch. Kung
kung sino man po ang wala pa ay pwede pong lumapit kay Nisa. At sa February 22 po ay amin pong ipinapaalala sa lahat na may gawain po ulit ang pupunta po ulit tayo doon sa Kiburosa, sa Infanta, together with Pastor Billy at sa ilan nating mga kapatiran. Meron pong mga mahalagang gawain na gagawain doon, kaya kung sino man po ang pwedeng mag-donate, money or sasakyan po ay mahalaga. Ayan, kung meron man pong available, ipag-pray po natin para tayo makarating doon. Ayun po. Wala na po. Okay, yun lang po. Tawagin ko na po si... Bago po natin tanggapin ang biyaya ng Panginoon, ay nais ko pong itanong dito, sino po dito may mga anak na 15 years old pababa na hindi pa nakikilala, hindi pa nagiging bahagi ng AFCN? Taas po kamay, yung may mga anak na 15 years old pababa. Yan. Kaya tatanungin ko po kayo, yung may mga anak na ganun, ay saan po ang membership nila? Wala. Kaya po sa darating na linggo po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na mga kapatiran natin na kung ang anak nyo ay dito rin dinedicate, ay iniimbitahan ko po kayo na pumunta po dito dahil next week ay tayo po ay magkakaroon ng pagkilala bilang fellowship members ng mga bata. Pangkaraniwan po mga bata po hindi nabibigyan ng atensyon ng simbahan. Pero po, dito po sa AFCN, sisimulan po nating bibigyan sila ng importansya. At sa darating nga po na linggo, dalhin po ninyo yung mga anak po ninyo at atin po silang kikilalanin bilang mga fellowship member ng AFCN. Ang tawag po dati sa fellowship member ay associate member. Ngayon po, ang tawag na po ay fellowship member. Kaya yung mga bata po, 15 years old pababa, kung hindi pa tinatanggap na fellowship member or member dito, dalhin po natin dito sila sa darating na linggo. Ipagsabi rin po natin dun sa mga kapwa nyo ng mga young couples at papaalalahanan ko rin po sila. Kaya mga kapatid, tayo po ay maraming salamat po sa inyong pagpunta sa umaga na ito. Huwag po natin kalimutan na after benediction, magkaroon po muna tayo ng time na magkamustahan at magpalakasan sa pamagitan ng pagkakamustahan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon na ihahatid sa atin ni Pastora Erica. Sabihin niyo po sa inyong katabi, be grateful, be thankful, don't be greedy. Okay. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po aming Diyos. Kayo po ay Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya na amin po natatanggap. Nais po namin kayong papurihan, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nararanasan sa aming pong mga buhay. Maging ito man, Panginoon, ay aming pong mga kabuhayan. Nawa, Panginoon, palaguin niyo pa po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Bigyan kami ng kasigasigang kilalanin at palalimin ang aming pong pagkilala sa inyo upang kayo po ang maluwalhati po sa aming pong mga buhay. Tanggapin po natin ang benediksyon, ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
God bless po sa ating lahat. May Sunday School po. Punta po tayo sa ating mga Sunday School classes.